Magandang umaga po sa ating lahat. Musta po yung ating kalagayan? Meron pa ba tayong lakas para mag-serve sa Panginoon? Or baka nanghihina na tayo sa ating pag-serve sa kay Lord? Every day, kailangan nating i-renew yung ating lakas sa pamamagitan ng ating Panginoon. Hingin po natin dyan sa Kanya. Then, I thank the Lord sa Kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Dahil po, nakasurvive po tayo sa maraming mga balakid, maraming problema, but we are here. Nagpapatuloy pa rin tayo sa pag-serve sa ating buhay na Panginoon. Ating pong palakpakan yung ating buhay na Panginoon. Then, we thank you din po sa lahat ng mga members na patuloy pong nagsusuporta sa pagbibigay sa amin. Di lang po kanila Pastor Roy at Ma'am Love. Then sa amin din po, yung nag-i-extend po ng mga tulong po sa amin. Ina-appreciate po namin yung mga heart ninyo na meron po kayong pagmamahal then sa pagbibigay sa mga lingkod ng Diyos. Then I appreciate it po. Maraming salamat po sa mga members. Then kay Dio, yung bagong damit ni Dio. Nagbigay sa kanyang long sleeve. Then sa polo shirt, appreciated ko po yung nagbigay kasi alam niya po yung sukat ko. Then maraming po salamat sa nagbigay. Ang Panginoon po yung magpapala. Yung Panginoon na po yung magbabalik ng blessing sa mga pusong mayroon pong concern sa pagbibigay sa gawain ng Diyos. Then po sa alagad ng Diyos. Then, before we go on, let us bow down our head and let us pray. Lord Jesus, we thank you, Lord, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Lord, sa mga bagay na ipinagkaloob nyo. At maraming salamat, Lord, dahil nandito pa rin po kami, nagpapatuloy sa pag-serve sa inyo. Patuloy na naggumagawa ng iyong gawain. Pagpalain niyo po yung bawat isa. Then Lord, ako po ay hindi po ako yung makikita ngayong oras na to. Kayo po yung magre-representa, kayo po yung makikita. Gagamitin niyo lang po ako para Lord sa inyong mga salita ngayong oras na to. Acknowledge your presence. In Jesus' name I pray. Amen. Ngayong umagang ito ay ating tatalakayin ang realidad ng ministry sa gawain na inintrust ng Panginoon sa atin. And I realized the story of Moises in Exodus chapter 17, verse 8 hanggang sa 16. Ang magandang gawin nating halimbawa para magpaiwan tayong may pagkakaisa sa gawain ng Diyos hanggang sa wakas. Ang tema po ng ating mensahe ngayong umagang to, pagkakaisa hanggang sa wakas. Ang ating passage po ay makikita sa Exodus chapter 17, verse 8 to 16. But babasahin ko lang po sa verse 12. Ito po yung pagkakasabi. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang lumubog ang araw. Ang realidad ng pagserbisyo na ginagawa ng alagad ng Diyos kasama ang kanilang pamilya, unique masyado. Why? It is because ang Panginoon ang nag-arrange nito. At ito na gawain is very precious dahil concern ang alagad ng Diyos sa espiritual na pamumuhay ng kanyang mga karnero. Kung ang isang pastor ay hindi magiging epektibo, tayo as a church makakaramdam ng paghihina sa pag-serve kay Lord. Kung ang pastor din ang makakaranas ng paghihina, tayo as a church siguradong magiging hihina din yung ating espiritual na pamumuhay. Base po sa survey, very high percentage sa mga pastor na nakakaranas talaga ng pressure na na magiging isang ideal role model sa komunidad. As a result, 4 or 5 mga pastor
ang naka-experience yung kanilang family ng negatibo na impact galing sa expectation sa ministry na hindi po nagawa. At hindi maganda ang magiging resulta nito sa kanilang pamilya. As a pastor, kasama ang kanilang pamilya, hinahangad namin na mabigyang karangalan ng pangalan ng Diyos na siya po ang tumawag sa amin sa gawaing ito. At sa ibang dako naman po, hinahangad din namin na maabot ang expectation ng congregation. So dahil dito, isa sa mga resulta is stress talaga. Base po sa survey, 75% ang nire-report na nakakaranas ng stress na makukuha sa ministry. Minsan ang mga alagad ng Diyos, nakakaisip minsan kung kaya pa ba ang gawain ng Diyos na kanyang hinaharap. Minsan may ibang mga pastors na burn out. Minsan naman nai-stress ang ibang pastor dahil minsan ang mga members ng church hindi nagko-cooperate sa gawain ni Lord. Kaya minsan hindi nag-grow ang gawain ng Diyos sa church dahil hindi makikita ang pagkakaisa sa bawat isa. So meaning mga kapatid, kailangan nating bakapan ng tulong ang ating pastor para maging matagumpay ang gawain ng Diyos. Kailangan po namin yung tulong ng members para masustain yung gawain ng Diyos. Ang tanong sa ating ngayong umagang ito, ano ba yung mga dapat nating gawin para maging matagumpay ang gawain ng Diyos? Based on the story of Moises, Joshua, Aaron, and Hur, this 4 person has, first is unity. Makikita po una sa kanila yung kanilang unity. The Aaron and Hur type of God's people. Actually, pwede tayo makapili sa kung ano ang dapat nating pwedeng gawin sa ministry ni Lord. Pwede ka mag-decide na mag-involve sa ministry. Or pwede ka rin mag-decide na tingnan na lang ang ginagawa ng kasama mo while gumagawa sila ng kanilang responsibilidad. Then, pwede ka ding tumingin or titingnan mo sila habang naghihintay ng resulta ng kanilang sakripisyo. Pero pwede ka ding gumawa ng sarili mong initiative kagaya sa ginawa ni Aaron at Hur na hinawakan nila ang kamay ni Moises para hindi niya ito maipababa. Meaning mga kapatid, you can be there to carry the arms of our pastors. Nandiyan po tayo, nahawakan po natin yung kamay ng ating pastor para sa gawain ng Panginoon. Kasi minsan, naobserbahan ko talaga, yung pastor, iniiwan na lang sa gawain ng Diyos. Hindi na sinasamahan. Minsan, pag nandyan sa mga outreach, pastor na yung nangunguna. Tama naman, yung pastor talaga nangunguna. Pero, kailangan po yung backup ng members. Kailangan po yung backup ng members. Ito yung makikita natin sa buhay ni Aaron, Hur, Moises at Joshua. Si Aaron at Hur dito po is gumawa sila ng very interesting step of support. Humanap sila ng bato para maging upuan ni Moises at si Moises umupo dito. Take note mga kapatid, hindi po to hiningi ni Moises. At babasahin niyo po dyan sa context. Hindi po yan hiningi ni Moises. Na kayo, bakit kayo nakatunganga dyan? Bakit hindi kayo humanap ng bato na kaupuan ko? Hindi nagsabi si Moises ganun. Kumbaga, ang ginawa ni Hur at ni Aaron, initiative po nila na kumuha ng bato para kaupuan ni Moises. Hindi ito hiningi ni Moises itong batong ito na kanyang kaupuan, kundi initiative ito nila Aaron at Hur. Remember po natin to, the stones speak of stable support. Christian, we need to help our pastor not to throw stone of them. Kasi minsan, yung kinukuha nating bato, imbis kaupuan ng pastor, ginagamit nating pangbato sa ulo ng pastor. Sa tingin natin, tama ba yun? Ang pastor tinutulungan, hindi pinagtutulungan. Kailangan tulungan po yung gawain ng Diyos. Yes, kagaya sa initiative ni Aaron at Hur, pwede nating gawin ito.
Hindi man literal na hawakan natin ang kamay ng ating mga spiritual leaders, pero nandyan tayo at willing tayo na mag-encourage, mag-support, especially ang pag-pray para sa kanila. Sa totoo lang po, kaming mga alagad ng Diyos, may mga panahon na naghihina din po kami dahil sa mga personal na testing. Mga kapatid, sana hindi po tayo magiging katulad ng ibang members ng church na sisiraan at ichichismis yung kanilang pastor. Nandito ba yun? Meron ba yun dito? Ako po, totally, naranasan ko po yung ganyan. Di ko na po isasabi kung saan po na church yan. Naranasan ko po yan. Yung pagsalitaan ng bad words, parang sasabihan ng, yan si pastor, materialistic yan. Ano ba yung makikita mo sa akin? Meron ka bang nakitang bago sa akin na masasabi mong materialistic ako? Minsan, naawa talaga ako sa sarili ko. Kasi, minsan, ganun yung pagtingin ng mga members. But mali pala yun. Na kailangan mong i-chismis yung pastor, sisiraan mo. Ang dapat natin gawin, kaysa sisiraan natin yung pastor, ano na lang kaya kung i-appreciate po natin yung kanyang ginawa. Amen po ba? Ina-appreciate po ba natin yung ginagawa ng ating pastor? Ina-appreciate ba natin yung kanilang ginagawa? Hindi po magiging madali yung mga ginagawa. Kung alam lang natin, mga kapatid, maraming mga pastor ang hindi nakakasurvive sa ministry. Ang rason, dahil hindi tinutulungan ng mga members sa church. Ito po yung ating iisipin, pastoral ministry is the loneliest if no one will join you. Mingaw po, kung sa Bisaya, mingaw, minghoy, or ano yun sa Tagalog yan? Yung malungkot. Malungkot yung ministry kung walang makijoin sa'yo na mga members. Walang sasama sa'yo sa ministry. Magiging boring yung gawain ng Diyos kung walang members na sasama sa pastor sa paggawa ng gawain ng Diyos. Ang tanong sa atin ngayong umagang to, katulong ba tayo ng ating mga pastor? Are you holding the hands of your pastor? Will you be willing to hold their hands? Hoping, mga kapatid, na hindi po natin pababayaan yung ating pastor, especially sa gawain ng Diyos. Need talaga namin yung inyong presensya. Need namin yung presensya na sa lahat po ng mga outreaches, sana po, hindi lang po natin hayaan yung pastor na sila yung gagawa. Kailangan po tulungan natin, samahan natin, kasi hindi po madali. Yung maraming outreaches, din yung isang pastor lang, yung nagagawa ng gawain ng Diyos. Mga kapatid, isa lang po tayo. Dapat, as a members, isa po tayong team. Sa basketball, di ba, kung titignan natin, hindi matatawag na isang team yung isang, tawag nun, isang team kung kulang yung player. Dapat, kumpleto talaga. Team po tayo, dapat magtulungan po tayo sa gawain ng Diyos. Then, pangalawa po, ano ba yung makikita natin? Sa kanila, Aaron, Joshua, Moises, at saka si Hur. Pangalawa po is makikita natin sa kanila yung kanilang humility. Makikita mo natin yung kanilang humility, yung pagpapakumbaba. Dito makikita yung humility ni Moises dahil hindi madali ang challenge na kanyang hinarap. Dahil merong kondisyon ng Panginoon kay Moises para maangkin nila ang katagumpayan. Pero kung ating titignan si Moises dito, na-handle niya po ng properly ang challenge na sa kanya dahil meron siyang ugaling mapakumbaba. Dito kailangan niyang ipataas yung kanyang kamay hanggang matapos yung kanilang laban nila Joshua sa mga Amalekites. Nakasalalay sa kanyang mga kamay ang kanilang kapanalunan dahil kung ipababa ni Moises yung kanyang mga kamay, matatalo sila. Ito yung malaking instruction ng Panginoon sa kanya. Ito yung kondisyon
para manalo sila. At sa time na sinunod ni Moises ang utos ng Diyos, may nagiging problema po dito. Dahil po napagod si Moises. Nangawit yung kanyang kamay, rason na maipababa niya sana yung kanyang kamay. Kung ating titignan mga kapatid, Moises was a strong man, close to God, prayerful, walang kinatatakutan na makipaglaban sa kanyang mga kaaway. Pero dumating po sa punto na napagod po siya physically. Napagod po siya physically. But the good things is that na-overcome niya ito dahil meron siyang ugaling mapagpasensya at mapagkumbaba. Yes, ang katagumpayan nila dito is nasa Panginoon, pero kailangan magsakripisyo siya bilang isang leader. Bilang isang leader, need niya talaga ang magsakripisyo. Yung nanonood nga ako ng sermon dito sa church, sa online, nakita ko po yung grabe sakripisyo po ng isang leader. Yun walang iba, kundi si Pastor Roy, kasama ang kanyang may bahay. Kung isipin po natin, what a sacrifice po yung kanilang ginawa. Alam niyo kung bakit? 1 year sa kanilang salary as a leader, sinakripisyo para sa gawain ng Diyos. Di ba? Imagine mo po yan. Like Moises, siya po yung nag-angkin ng sakripisyo dito. As a leader, ginawa niya yung kanyang trabaho. Ginampanan niya po yung kanyang trabaho. Ang tanong po ba sa atin, ano po ba yung ating ginawa na nagsakripisyo tayo sa gawain ng Diyos? Mga kapatid, ang katagumpayan nila, Moises dito is nasa Panginoon, pero kailangan niya talagang magsakripisyo bilang isang leader. Hindi naging madali ang kanyang naging sitwasyon dahil ang burdens nasa kanyang kamay. Yes, dahil sa side ni Moises, it is a long do or die struggle ang kanyang ginawa. Patuloy niyang ipapataas ang kanyang kamay hanggang matalo nila ang kanilang mga kaaway. What a challenges para kay Moises. Christian, remember this, every day we are facing battle. Merong mga panahon sa ating mga buhay na nakakaranas tayo ng matitinding mga challenge na pwede mag-impluwensya sa atin para lumayo sa Panginoon. Pero kung wala tayong pagpakumbaba at pagpasensya sa mga pangyayari, huwag mong sasabihin na kaya mong harapin lahat ng pagsubok na ikaw lang. Isipin po natin ito mga kapatid, na sa panahon na napaghihinaan po tayo ng loob dahil sa matitinding problema, isipin po natin na nandyan yung special na tao na pwede mong lapitan or pwede kang samahan. Nandyan po yung alagad ng Diyos na pwede mong lapitan at ipag-pray ka sa iyong mga pinagdaanan, will fight for you in prayers, tears para maangkin po natin ang kapanalunan sa ating pinagdadaanan. Dahil seryoso silang tumutulong at humihiling sa Panginoon na ibigay sa atin ang prosperous na pamumuhay. Sincero silang iminensyon ang inyong mga pangalan doon sa Panginoon. Like Moises, mapagkumbaba siyang nagpray para kay Joshua, nandyan siya nakiramay, tumulong na ipag-praise si Joshua na maangkin niya ang kapanalunan. Pero makikita dito na si Moises napagod din physically. Ano po ba ang application para sa atin? Ang salita ng Diyos nagpapahiwatig sa atin mga kapatid, na kaming mga alagad ng Diyos, hindi namin kaya ang gawain ng Diyos na hindi namin kayo kasama sa paggawa nito. So meaning, need namin yung tulong ng mga members para masurvive namin ang gawain ng Diyos. Hindi namin makayang lampasan ang gawain ng Diyos na hindi po namin kayo kasama. Pero wala tayong choice kasi ang sabi ng salita ng Diyos, kailangan nating magkaisa para maangkin natin ang victory sa ministry. Like Moises, as a pastor,
We cannot all the burdens. Hindi natin kaya lahat. Hindi po namin carry lahat. Hindi lahat ng mga bagay alam namin. Meaning mga kapatid, limitado din yung aming kakayahan. My point is that na tayo mga members sa church, need namin ang inyong tulong, ang inyong availability, ang inyong partnership, ang inyong oras. Isipin natin mga kapatid, na hindi lang po alagad ng Diyos ang ating tinutulungan, pati din po yung gawain ng Diyos, tinutulungan natin. Kailangan po, magkaisa po tayo. Kung gusto po natin ang victory sa ministry ni Lord, magkaisa po tayo. Magtulungan, hindi magtinginan, kundi sama-sama tayo. Kasi isa tayong team eh. Kung iisipin natin kung yung isa lang yung nagpapangsyon, magagawa ba yung ministry? Di ba? Hindi. Dapat, as a team, sama-sama tayo. Kung ating titignan, si Moises, si Aaron Hur, Joshua, isang team sila. Then, ginawa nila yung kanilang mga responsibilidad. Then, sa paggawa nila ng kanilang mga responsibilidad, naangkin nila ang victory. Dahil nagkaisa po sila. Alam ko po na marami pong plano ang church na to. Marami pong plano. Pero kailangan po natin magkaisa para makuha po natin yung ating goal. Kung ano po yung ating minimithi, ano po yung ating pinapangarap, sama-sama po tayong gawin yon para makamit po natin ang tagumpay sa gawain ng Diyos. Pangatlo po at panghuli, na ating makikita sa buhay ng mga kasama ni Moises or si Moises mismo. Pangatlo po is ang makikita sa kanila yung sincerity. Makikita talaga yung sincerity sa kanilang paggawa sa gawain ng Diyos. Ang paggalaw bilang isang team, epektibo ito kung makikita ang sinseridad ng bawat isa sa atin. Ang ginawang part ni Joshua dito, yun ang pakikipaglaban sa mga Amalekites diyan sa battlefield mismo. At ang naging part ni Moises, Aaron at Hur, yun ang paghingi ng kapanalunan sa Diyos. And sa kanilang paghingi ng tulong sa Diyos, ang Diyos merong instruction kay Moises kung ang part ni Joshua ay doon sa pakikipaglaban sa mga kaaway, ang part naman ni Moises dito, yun ay ang pag-pray at sabay pataas ng kanyang mga kamay. At ang part ni Aaron at Hur, yun ang pag-alalay kay Moises. Kung ating titignan, mga kapatid, iba-iba yung kanilang mga parts, pero isa lang yung kanilang hangarin, yun ay makuha ang panalo sa kanilang laban. Ang tanong, ganun po ba yung ating hangarin? Goal ba natin na matapos yung ating minimithi o yung ating pinapangarap sa ating buhay? Then, sa ministry din ng Panginoon. Christian in the ministry, meron po tayong iba't ibang mga part as a team. Hindi ka pwedeng magsabi na wala kang pakialam sa ministry. Hindi ka pwedeng magsabi na wala kang responsibilidad dahil ginawa na ng iba yung kanyang part. Mga kapatid, walang ibang sino man ang makagawa nito, kundi ikaw lang. Alam mo kung bakit? Kasi meron kang unique na talent na binigay sa iyo ng Panginoon. Let me share with you ang isang article na aking nabasa. At ikinumpara ang isang blade sa palakol. Ang palakol malakas. Kung ating titignan, gamit ito para pangputol ng malalaking kahoy. Pero kahit gaano pa kalakas ang palakol, hindi niya kayang gawin ang kayang gawin ng isang blade. Tama? Try daw natin maghait ng ating bigote or ating balbas gamit ang palakol. Makukuha, hindi. Diba? Hindi, diba? So meaning, kung ang palakol, para lang talaga sa kahoy. Yung blade, para talaga sa bigote. Ang blade matalim, kahit ihiwa mo po sa iyong balat, tiyak na masusugat ka, pero kahit gaano pa katalim ang blade, hindi niya kayang gawin ang kaya ng palakol. Diba? My point is that, mga Christian,
Bawat isa sa atin, meron tayong unique na talent na pwede nating gamitin para sa ministry ni Lord. Amen ba? At maganda itong gawing ways and means para maipakita na supportive tayo bilang isang team sa gawain ng Diyos. Importante ang bawat isa sa atin. At importante din na makita ang ating sinseridad para sa gawain ng Diyos. And this passage, si Moises, kanyang ipinataas ang kanyang kamay dahil yun ang kanyang part, ang pagpataas ng kanyang kamay ni Moises. Yung pagpataas ng kamay ni Moises, nagsisimbolo ito ng pagdidepende niya sa Panginoon. Na kung wala ang tulong ng Diyos, hindi niya makakamtan ang tagumpay. At dahil nakadepende lang siya sa Diyos, kaya nakuha nila ang panalo ng kanilang laban. In ancient and modern warfare, ang banners o ang bandera nagsisimbolo po ng pagkakaisa at lakas. And sa verse 16, hinighlight po dyan na ang Panginoon talaga ang responsible ng kanilang tagumpay. Walang victory kung wala ang intervention ng Panginoon. At walang tagumpay hanggang hindi natin i-declare na ang Panginoon ang ating bandera. Na siya lang talaga ang makakapagbigay sa atin ng tagumpay. Kaya mga kapatid, sa Panginoon lang natin makukuha ang tagumpay ng ministry. Kaya dapat yung ating gawin is magkakaisa tayo at magtulungan hanggang sa wakas. Malaki po yung plano. Pero sa tingin natin, kung tayo po yung mag-iisip noon, parang posible. Kasi grabe po yung, kumbaga, yung plano. Pero ito po yung ating isipin. Ang hindi kaya gawin ng tao, kaya pong gawin ng Panginoon. Trust lang po tayo sa Panginoon. Lahat po ng bagay, makakamit po natin yan. Kasi nandyan po yung Panginoon na siyang tutulong po sa atin. Alam ko po na hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Ang sikreto lang po na dapat natin gawin is magkakaisa po tayo. Importante ni siya kay gawain to ng Panginoon. Importante to kasi gawain to ng Panginoon. Gawin po natin to na mayroong pong pagkakaisa. A ministerial and congregational challenge for a strong partnership of the body of Christ. Sana tayo mga members ng church, sana po magkakaisa po tayo hanggang sa huli. God bless at magandang umaga po sa ating lahat.